Hapon, guro. Magandang hapon, guro. Magandang hapon, mga mag-aaral. Ako nga pala si Ginoong Francis Villalb Granates. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang socio-political na konteksto ng mga akda. Ang socio-political ay isang bahagi ng agham na nakapokus sa lipunan o ugnayang panlipunan at ng political na sistema. Parehong may connection ang dalawang ito sa isa't isa. Lahat ng akda ay istorya ng isang individual na tauhan. Ang isang halimbawa nito ay isyong pangkapaligiran, ang ugali ng mga tao na umiiral sa isang lipunan sa pangangalaga ng kapaligiran at ng mga batas na ipinatutupad ng pamahalaan. Ang bumubuo sa isang kalagayan ng pangangalaga o pagwasak. Ang halimbawa naman nito ay isang Maria Clara at Ibarra. Si Crisostomo Ibarra ang gumanap na protagonista ng istorya. Ang istorya ay hindi naman ang kahinatnan ng pag-ibigan nila ni Maria Clara, kundi ang kanser ng lipunang Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Ang pangalawa naman na halimbawa, ang Himala, hindi lamang sikat sa Pilipinas kundi sa ibang bansa rin. Kahit ginawa ito noong 1982 sa MMFF, nagiging kilala pa rin ito sa kasalukuyan. Ang linya ni Nora Honor ay walang himala ay nakilala sa karamihan ng mga Pilipino. Mga bahagi ng isang dula. Una, kwento o script. Ito ay ang sandigan ng buong produksyon. Naglalarawan ng mga eksena, dialogo, aksyon, at mga detalye ng isang tanghalan. Ito rin ang itinuturing na pinakakaluluwa ng isang dula. Dialogo. Ito ay ang mga bitaw na linya ng aktor. Dito maipapakita at maipadarama ng aktor ang kanyang mga emosyon. Direktor. Siya ang nagpapakahulugan sa isang script. Nagpapasya siya sa pangkalahatang itsura ng dula. Mapatanghalan pa man ito o dialogo. Tauhan. Mga gaganap ng aksyon at dialogo sa isang entablado. Ito ang nagbibigay buhay sa isang dula. Halimbawa nito ay ang bida, kontrabida at mga suportang tauhan. Tagpuan. Ito ay tumutukoy sa panahon o lugar ng isang dula. Problema. Ito ay ang hadlang sa mga pangarap ng mga tauhan. Resolusyon. Ito ay kung papaano nagtapos ang isang kwento. Ang resulta ng mga aksyon at mga realisasyon ng mga tauhan upang masolusyonan ang mga problema. Yugto. Kumbaga sa nobela, ito ay ang isang kabanata. Eksena. Ito ay ang pagpasok o paglabas ng kung sino mang tauhang gumaganap o gaganap. Tagpo. Ito ay ang nagbabadya ng pagbabago ng tagpuan ayon sa gaganaping pangyayari. Manonood. Ang mga manonood ay ang rason kung bakit mayroong dula. Panghuli ay tema. Ito ay ang pinakapaksa ng dula. Ito ay ang pagtagpi-tagpi ng sitwasyon, pagkasunod-sunod ng mga pangyayari at ang damdaming pinapakita ng mga pag-aarte ng mga aktor. Limitasyon sa dula. Ayon kay Aristotle, ang dula ay limitasyon ng buhay. Ayon sa kanyang pahayag, ang dulaan ay nagpapakita o nagsasalamin ng isang tunay na pangyayari upang magbigay ng kaalaman para sa manonood o mambabasa. Limitado lang ang isang dula dahil ito ay nakapokus lamang sa kung ano ang gustong ipahayag ng isang kwento ng dula. Halimbawa ng programa na nagpapakita ng dula
dulaan ay ang programang imbestigador at suko na kung saan ang kwento ay hango sa totoong pangyayari upang magbigay linaw sa manonood. 3 limitasyon sa dula. Number 1. Memorya at kakayahan ng aktor. Kailangan matalas at mabilis ang memorya ng isang aktor upang mas magampanan niya ang kanyang gawain sa isang dula. Pangalawa, kapasidad ng produksyon at entablado. Ang kapasidad ng entablado ay dapat malawak at matibay upang mas mailahad at maipakita ng aktor ang tunay na kwento ng isang dula. Pangatlo, sariling kawalan ng imahinasyon. Kailangan dito na ang isang aktor ay magaling at matalas umarte upang mailahad niya ng maayos ang emosyon ng nilalaman ng isang dula. Dapat dito ay damdamin ng aktor ang kanyang role, pinanggalingan ng mga ideya para sa dula. Ang pinanggalingan ng ideya ng dula ay upang mailahad lamang ng maayos sa manonood ang isang kwento at upang makita niya kung anong emosyon ang nilalahad sa isang dula. Sa madaling salita, ito ay isang drama. Una, pagbabasa. Ang pagbabasa ng dula ay iba sa pagbabasa ng maikling kwento o nobela. Sa dula ay walang gaanong paglalarawan ng tagpuan o mga tauhan. Sa halip, ang kabuuan ng dula ay sinasalaysay sa pamamagitan ng dialogo at direksyong pantanghalan. Pangalawa, panonood ng iba pang dula. Sa panonood ng isang dula ay nagkakaroon ka ng maraming ideya upang mas magawaan ng isang magandang dula. Karaniwang ginagawa ito ng mga direktor ng isang dula-dulaan. Pangatlo, sariling karanasan at kakayahan. Sa pamamagitan ng sariling karanasan ay nagkakaroon ng ideya ang isang direktor upang gumawa ng isang dula dahil mas magandang gawin ang sariling nararanasan ng tao. Ito ay isang pyesa sa paggawa ng isang dula. Pangapat, paglahok sa iba pang produksyon. Sa pamamagitan ng paglahok, dito nalilinang at tumatalas ang talento ng isang aktor dahil marami ang ganyang makakasalamuha at upang makapulot ng aral sa iba pang genre ng pagdula.